Yo, what's up guys? For today's video, may tuturo na naman akong panibagong technique o idea kung paano bumuo ng isang poster, no? Ito yung makakapagdagdag ng elements, no? Makakapag-organize ng poster na ginagawa mo. Malaking tulong to sa panoorin mo. Bali, ito yung kadugtong ng video na ginawa ko last time. Yun, about sa mga layouts, no? Ng poster. Bali, kadugtong to kasi ito yung may isa sa may pinakamalaking impact o malaking may tutulong kapag gumawa ka ng poster, lalo na hirap kang bumuo ng isang poster. So, ito yung tinatawag natin na separator o yung divider, no, na tinatawag. Para sa akin, ito yung tawag ko sa ginagamit kong technique, no, sa paggawa ng poster. Napaka-importante nito, lalo na hindi mo alam kung paano i-organize yung poster na ginagawa mo, lalo na napakadami mong idea na gusto ipasok mo. Ano ba yung mga separators na pwede mong gamitin, o yung ano ba yung para sa inyo, para sa akin, ano ba yung separator na tinatawag ko. So, ito yun. Ito yung poster na na nilagyan ko ng separator, no. Ito yung isa sa poster na nilagyan ko ng separator. Bali, kinontent ko rin to nasa right channel natin, panoorin nyo na lang. Bali, anti-drugs campaign to, no. Bali, ito nakikita nyo yung poster na to. Meron siyang separator, no. Ano yung separator na tinatawag? Yung parang nag-divide ng mga idea, no. Siya yung nagiging parang, ayun nga, nagbubukod ng mga idea sa loob ng isang poster, no. So, dito, ginamit kong separator. Ito, yung parang ribbon. Ayan, o, yung ribbon na may words. Ayan. Tapos, next is yung kadena. So, paano ba masasabi isang separator siya? Kasi dito, yung idea dito, diba, about siya dun sa modern na mga trabaho, modern jobs. Tapos siya, hinahati siya, binubukod siya dito sa idea dito sa taas. Ito naman about sa mga, ayan, yung ibang idea naman to, no, di ba? Tapos next dito naman, ito rin, may separators dito, may mga nakasulat din. Tapos dito naman about sa uri ng trabaho naman ng agriculture, no? Ayan, sa agriculture. Then next naman yung ito, yung di ba? Ito naman yung nag-separator dito sa baba, no? Bali parang separator siya sa negative side o negative effect ng paggamit ng droga, no? So ayan, nakikita nyo na dito yung mga negative part o yung negative side ng paggamit ng droga. So ayan yung isa sa mga poster na ginamitan ko ng separator. So ito, next ito papakita ko yung pangalawa. Ito naman yung next separator na ginamit ko is sa buwan ng wika, no? Bali, nakita nyo na ito siguro, nag-trending nyo naman ito. Ito yung ginawa ng Godio, no? Na style, no? So, ayan, dito naman yung ginamit ko separator is yung kawayan o yung bamboo, no? Bali, ganyan. Para makakuha ka rin ng ibang idea, no? Para mas maging organized yung drawing, hindi kalat-kalat yung idea. Dito, pinakita ko yung dito yung music, ayan, dito yung abakadas, dito yung mga katutubong wika, tapos yan, dito yung modern na paraan ng pakikipag-communication, no? Ayan, diba? Tapos ito yung kawayan, yung bamboo, diba? So ayan, yung separator na ginamit ko, yung kawayan, yung bamboo, no? Bali parang siya, no? Isi-separate mo yung idea, no? Pero isang idea siya na may kinalaman doon sa topic, pero isang object siya na may kinalaman sa topic. Syempre, mga Pilipino nga, syempre, mas maraming kawayan sa Pilipinas. So ayun yung ginamit ko, no? So ayan yung ginamit natin yung separator para mas maging organized yung poster natin, no? Yan, para hindi siya maganda, hindi siya magmukhang dikit-dikit, sabog-sabog yan, ganyan, kalat-kalat. Ayan, kailangan mas magandang gumamit kayo ng mga separators. So, ayun yung pangalawa. Tapos ito, kumakaw tayo sa pinakahuli. Ito yung mas critical, no? Mas maraming klase ng separator na pwedeng gamitin. May kita nyo rin naman yan sa mga pro na gumagawa ng poster, no? Yan, hindi sila nagdidikit-dikit ng mga idea. Mas maganda yung gumagamit sila ng separator para mas mapakita nila, no? Tsaka mas maging organized o maayos yung poster kung titignan. Kasi napaka-importante na magandang tignan yung isang poster na ginagawa mo. Mas malaki yung chance mong manalo. So next, ito yung pangatlo. Ito na yung pinakahuling separator na i-explain ko na ginawan ko ng video, no? So marami pa akong poster na ginawa ng ibang klaseng separator, no? So pero ito na lang yung ipapasok ko dito sa ating videos kasi para mas mabilis lang, no? Mas madali nyo lang mag-gets, no? So ayan, ito yung pangatlo, no? Sa Flying Macuesto for casting midship, no? Pero dito tayong video na sa YouTube kung paano natin ginawa sa ating channel. Ay panoorin nyo na lang kung gusto yung matuto, no? Kung gusto nyo rin manood, ganyan, libangan, ganyan.
marami rin akong idea tinuro dun sa process ng pagkukulay, no? So yan, hindi ko napapanggitin dito, bali panoorin nyo na lang yung video na yan. Lagay ko na lang yung link dun sa baba ng videos na to. So ayan, ito yung kasi yung pinaka-topic natin sa separator, no? So ito yung pangatlo, no, na separator na sinasabi ko. Ayan, nakita nyo naman, di ba? Kada chart, kada part ng poster may iba't ibang may iba't ibang idea na mabubuo, na may iba't ibang konsepto na mabubuo. So yan, tapos naman to sa forecasting ng wind shift, no, ng climate change. So ayan, merong water, ayan yung blue, ayan gamit tayo ng water separator. Tapos yan yung halaman, ayan plant na separator, ayan yung veins, mga veins ng halaman. Tapos ano ba, ito yung mga bilog-bilog na to, no, ayan sa heats, sa fire, no, fire na separator. Ayan, ito rin, naglagay din pala tayo dito ng mga mga dahon, separator na dahon, no. Ayan, ganyan. Mas mapapaganda kasi yan pag naglagay ka ng mga ganyan. Pwede rin kayo, basta ang separator na pwede nyo gamitin is yung mga object na may kinalaman doon sa mismong topic na sa tema nyo, no. Pwede mga jigsaw puzzle, yung mga ganun, kunwari sa education, mga lapis, ballpen, ganyan. Pwede nyo gamitin yan, yung mga separator, no. Basta may kinalaman sa doon sa topic na ginagawa nyo. Kailangan kasi related, hindi pwedeng basta-basta lang. Kunwari, bunang lika, tapos may DNA o may plasma, ganun. Hindi na siya pasok, hindi na angkop yun. Marami kasi ako nakikita na ganun na poster na about sa music and arts, tapos ngayon nangyayari, gumagawa sila ng mga, ginagamit pa rin nila yung symbol about sa science and technology, parang ang pangit na tignan, yun. Tandaan nyo na kapag once na naglagay kayo ng mga symbolism, kasi ang isang poster making is an art of symbolism, no? Kailangan makita nyo yung mga symbolism lang, no? Pwede maglagay ng words, pero hindi siya kailangan sobrang dami, phrases, sentence, ganyan. Lang, magbigyan mo lang ng explanation yung isang agency, isang government, ganyan. Siyempre may mga bagay naman na hindi kaya i-explain ng na may ipakita ng isang symbols, no? So kaya hindi bawal yung paglalagay ng words. Words is words, pero yung sentence, phrases, siguro ibang part na yan ng poster. Siguro po slogan, ganun, slogan siya. Doon papasok yun. Pwede na ma-disqualify yung isang poster kapag ganun yung nangyari, na napakarami nang nakasulat, no? Halos puro sulat na yung isang poster mo, no? So yun, ayan, yun yung pinaka main topic natin ngayon, separator. So yan, kung nahirapan kang gumawa ng poster, lalo na beginner ka, so ito malaking tulong tong videos na to. So yan, kung nagustuhan mo yung videos at yung mga sinasabi ko dito sa ating content ngayon, like mo yung videos natin, follow mo yung channel, tsaka yung subscribe mo yung channel natin. So yun, malaking tulong yan sa ating sa channel natin para mas lumawak pa, tsaka para mas marami pa tayong videos na magawa. Bali, next video siguro, ano pa ba yung mga topic na pwedeng gawan, no? So yun, mag-comment lang kayo dyan, leave comment lang. Tapos, syempre gagawa natin ng video siya. So yun, kung mapapag sa video na to, maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless. Thank you.